kababayan, it's now out in the open that VP Sara is endorsing mangga. Ayaw na ayaw natin to. Dahil, obviously, at itong mangga naman ay hindi talaga niya kinakanta ang kanyang kapatid, di ba? Na ang guilty sa pagpapakulong kay Pangulong Duterte at pagpapakidnap, hindi natin to inaasahan mga kababayan eh. Dahil binoto nga natin ang unit team just kasi kapag si Lugaw, si BFF Lenny ko ang umupo, noong kung si Lenny ang aking BFF ang nanalo noong 2022, sigurado kulong si Pangulong Duterte. Diretsyo dahig yan, baka hindi nga tumagal ng isang taon eh. Dahil maghihiganti ang mga dilaw. Nabanggit na namin yan ni Atty. Nick. Kung matagal nyo na kami nasusubaybayan sa DWIZ ni Atty. Nick, nabanggit na namin yan, maghihiganti ang lahat ng mga napilayan nung si PRRD ang umupo, mga billionaires, mga oligarchs, mga dilaw, mga sindikato, mga, di ba, yung mga may negosyo ng illegal, sugal, droga, maghihiganti kay Pangulong Duterte once umupo ang dilaw. Hindi natin sukat akalain, sekretong manok pala itong si Ngiwi M ng mga dilaw. At ang pangako nga noon, actually, yung ating, ang ating goal noon, mapapanalo ang unit team, di ba? Anyone but Lenny. Ganun yun eh. Kaya nga merong ABL, di ba? ABL group or whatever. Anyone but Lenny. Kahit sino, Isko, Pacquiao, kahit sino, Lacson, sino pa may tumakbo nun. Huwag lang si Lenny. Dahil nga siguradong makukulong si PRRD pag umupo ang dilaw or pink. Hindi natin sukat akalain na mabubudol tayong lahat at sikretong manok pala ng mga oligarchs at ng mga dilaw na nagkukubli sa kulay na pink, si Ngiwi M and now VP Sara is endorsing Aimee para tayong kumuha ng parang dumampot, hindi lang si VP Sara, pati na rin tayo, ng batong ipinukpok natin dati sa ulo natin, ano kaya dinampot natin, pupukpok ulit natin. Dahil nga, eto na. Finally, yung mga hinala ng iba na ang post ni Tio noon ay baka AI lang naman, di ba? Dahil nga may picture si VP Sara and Aimee na naka-black at tapos may green screen sa background, ay yun pala ay totoo and confirmed na nagsushoot na sila ng video advertisement ni Aimee and VP Sara is endorsing kapatid ni Ngiwi. Ano to, nabudol si VP Sara, nagayuma ba si VP Sara, nauto ba si VP Sara, na hostage ba ang pangalawang pangulo? Wala ba siyang choice? Well, pakinggan muna natin ang ads ni Aimee, no? Magkano kaya ang bayad kay VP Sara? Pero ako na nagsasabi sa inyo mga kababayan, VP Sara did it for free. Dahil kung sakasakaling manalo si Mangga sa pagkasenadora ulit, walang choice si Mangga kundi mag-vote ng no sa impeachment ni VP Sara. And siguro dahil aligaga na ngayon ang lahat no sa pangangampanya, campaign season na eh, election na. Aba wala nang isang buwan, election na mga kababayan, May 12 ang elections. Anong petsa na ngayon? Oh, April 14, di ba? Lunes. Ilang araw? 28 days na lang, right? Election na. So, aligaga na ang lahat. For sure, wala nang impeachment trial during campaign seasons, right? Uunahin ng lahat ang eleksyon. Oh. Kaya syempre, unahin nila nga siguraduhin manalo sila. So, for sure, itong ads ni VP Sara, itong 'di ba, itong pagiging part ni VP Sara at pag-endorse ng ating pangalawang pangulo kay Mangga ay she did it for free. Alam natin ang mga Duterte hindi nababayaran, hindi ba? Pero sa ganitong pamamaraan, sa ganitong kampanyahan, millions ang involved. Sa tingin nyo, yung isang Sara, si Sara Geronimo, hindi milyon-milyon ang talent fee niyan kapag sumama sa pag-iendorso ng isang senador? Like, di ba, mag-iikot sa bayan-bayan, kakanta ng kahit 2 songs lang or 3, at ikampanya yung senador na nagbibigay.
Hundreds of millions ang involved. But to my mind, hindi magpapabayad si VP Sara, pero pag nagkaroon na ng impeachment trial, kasi na-impeach na nga si VP Sara sa lower house, siguraduhin mo lang, Aimee, na hindi ka mag-yes na inamo ka. Right? At mananalo kaya si Aimee ngayong ini-endorso siya ni VP Sara, dahil sigurado ako, tuwang-tuwa at kilig na kilig ang mga tumbong ng mga double agents ngayon. Right? Nung mga ahas sa mga Duterte vloggers, Duterte politicians, and whoever. And Duterte groups, maraming ahas, maraming double agents. Sayang-saya sila kasi again, ang mga ahas, ang mga Trojans, ang mga double agents, ang isa sa qualifications para malaman nyo na yan ay double agents or ahas ay ini-endorso si Mangga. Okay, malinaw ba? Yung mga nagbibintang, yung mga ibinabato sa amin na ako daw ang double agent or whatever, hindi ko po ini-endorse si Mangga. Isinusuka ko si Mangga, lalong-lalo na yung pinsan niyang si Tamba. Kapag si Aimee ay ino-endorso ng mga DDS, yan ang ahas. Malinaw? Kahit pa yan politiko, okay? Kahit pa yan senador, pag in-endorse si Mangga, Okay, but of course VP Sara is not part of those mga ahas, pero bakit nagpagamit si VP Sara kay Mangga? Pakinggan natin yung ads. Itim. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Kinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiraman. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Aimee. Itiman number 39 sa balota, Senator Amy Marcos. O di ang dami nagalit. Ano ba yan, VP Sara? Ang hinanaing po kasi ng iba ay, nung nakaraan lang, nagbanggit si VP Sara na hindi ako mag-endorso ng politiko dahil sabi ni VP Sara, ako ang sinisisi nyo, nabudol mo kami, VP Sara. Diba gano'n? Ang sinasabi ni Inday, hindi na ako mag-endorso kasi ako ang sinisisi nyo. Sasabihin nyo, nabudol ko kayo. Gano'n, right? Tapos ngayon, in-endorso niya si Aimee. Now, is it just a coincidence, mga kababayan? Itim. Ipaglalaban tayo ni Itim. Is it just a coincidence na kaming pumupunta sa EDSA? Ang EDSA Friday Group ay laging nakaitim pag pumupunta ng EDSA. Sino kaya ang may idea na mag-itim? Is it VP Sara or Aimee mismo? Meron na ako hindi pwedeng i-reveal sa inyo mga kababayan. But of course, yung aming purpose, June 12, nagsimula na po sa pagpunta ng EDSA ang mga taga-EDSA Friday Group. Right? Binuo yan at may mga nagsipagsalihan. And every time na pumupunta kami ng EDSA, nakaitim kami. Meron ding mga naka-green. Nilalait nga kami. Ba't kayo nag-iitim? Kung talaga maka-Duterte kayo, mag-green kayo, ganun-ganun sila. Sabi namin, we're here not for the Dutertes. Kaya kami pumupunta dyan sa EDSA, not because of the Dutertes, but because we criticize Kuting administration. Okay? Ang kapalpakan ni Ngiwi. Of course, kasama doon yung, 'di ba, yung pagpapakita ng suporta sa panggigipit sa mga Duterte nung si VP Sara ay pinatayan ng ilaw sa lower house, nung nag-hysterical at na-hospital yung kanyang aide na si Attorney Zalaika Lopez, 'di ba? At itong impeachment plus yung ICC case nung hindi pa nabibit si Tatay Digong, of course, meron doon sa mga aming pagpunta sa EDSA, shoutout EDSA Friday Group, ang dahilan din ay Duterte, pero not everything is about Duterte. Tungkol yun sa mga dayaan sa loto, sa pagkuha ng pera ng PhilHealth, sa pagbenta ng ginto ng Pilipinas, hindi naman natin alam kung saan ginamit, sa pangungutang ni Ngiwi Jr. ng bilyon-bilyon, saan napunta, trilyon-trilyong budget, hindi natin alam kung saan nagagamit. 'Di ba? Pagtaas ng krimen, pagbaha ng droga, ang daming napapatay, 'di ba? Pahirap ang buhay, pagmahal ng bilihin, naging 60 ang bigas, naging 600 to 800 pesos ang sibuyas. At talaga dayaan sa loto, tandamakmak na katarantaduhan ng Ngiwi administration. At totoo po 'yan, ang dilim ng Pilipinas nang hindi nyo lang nare-realize.
Pabagsak kayo dyan sa Pilipinas. Kami dito sa abroad, we enjoy, mga kababayan, a strong internet connection na ang mura lang. Tubig dito, pag-aari ng gobyerno, kuryente, pag-aari ng gobyerno, ang mura lang ng binabayaran namin. Diyan sa Pilipinas, hindi tumataas ang sweldo nyo, ang liit ng sweldo dyan, ang mahal ng binibili nyo, ng gastusin nyo. Pagkain dito, reasonable ang presyo. Makakabili ka ng mura, okay? Diyan sa Pilipinas, hikahos kayo. Ang bigat-bigat ng pamumuhay sa Pilipinas, ang daming walang trabaho, ang daming natututong gumawa ng masama, di ba, balik ang pagbaha ng droga kasi yung iba nagbebenta na lang, gumagamit na lang ng droga kasi nga it's your form of escape, di ba? Pabagsak ang Pilipinas nang hindi nyo nalalaman. Siguro yung iba nararamdaman na rin yan. Kaya sila nag-itim. Kaya rin kami nag-iitim pabalik-balik ng EDSA. O ngayon ay miniyayakap mo ang kulay itim. Dapat sana nag-green ka. Sumipsip ka sana kay VP Sara. Maybe it was VP Sara's idea no, na mag-black sila. No? And we were wearing black since June 12 last year. Mag-anniversary na nga kami ngayong June 12. Oh, nang kakabalik-balik dun sa EDSA nga lang at sinabotahe kami, nilagay kami sa peligro, target kami na, di ba, talagang tinatambakan kami ng pulis dyan. Yan ang nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan, kung gaano ka significant ang EDSA. But of course, hindi papayagan ni Aimee yan na mag-succeed ang EDSA kasi kahihiyan ng pamilya nila yan all over again. At yung mga tuwang-tuwa ngayon na inendorso ni VP Sara yung mangga na yan, lalo yung mga double agents, yan din yung sumabotahe sa amin sa EDSA. I have screenshots of their conversation, mga kababayan, na huwag na nating i-promote ang EDSA, kailangan walang mangyaring EDSA, pasay ang EDSA, pag-aari ng nilaw, yada-yada, at naloloko nila pati ang mga staff ni VP Sara. Nag-a-agree ang mga nagtatrabaho sa opisina ni VP Sara na huwag nang mag-EDSA. Na brainwash na ng mga double agents, ng mga ahas na nagkukunwaring mga Duterte supporters ngayon, na huwag kayong sasamaan loob sa ating pangalawang Pangulo. Okay? Maybe we will explain it sa second part, pero itong ginagawa ni VP Sara is actually a strategy. We have to understand na ang ating pangalawang Pangulo ay dating mayor, alam niya ang sistemang ito. Okay? Manalo man si Aimee o hindi, ito naman sa tingin ko si VP Sara ay hindi binigyan ni Senadora Aimee ng bayad, pero ang bayad nito, huwag na huwag kang boboto kung sakaling manalo ka. At kahit na endorso pa ni VP Sara, katulad ng pag-endorso ni VP Sara dati kay Risa Ontiveros, na tinraidor siya, hindi naman natin binoto si Risa Ontiveros. Hindi pa rin namin iboboto si Aimee kahit nag-itim-itim ka. Trademark naming mga nasa EDSA ang kulay itim. Pero hindi namin pinagbawalan ang mga makasara Duterte doon na magsuot ng green kasi ganun yung kanilang mga merch, 'di ba? Yung kanilang uniform ng iba't ibang grupo, Inday Cares, Duterte Defenders, at kung sino-sino pa. Lahat sila mga naka-green pero wala silang nagawa. Isang taon na kaming nag-iitim dahil nga sa pagluluksa sa ginagawa ng kapatid ng Manggang yan. Kaya ang tanong ko sa inyo mga kababayan, iboboto nyo ba si Manggang ngayong inendorso na siya ng pangalawang Pangulo? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo at huwag niyong kakalimutang pindutin yung bell icon dyan para every time na nagla-live tayo ay no-notify kayo ng Facebook. YouTube.